Ating pong paksang pinag-aaralan na tuloy-tuloy about the singles group. Ang paksa po natin pinag-usapan ay ang grupo po ng mga walang asawa. Okay? Ang mga grupo ng walang asawa. Nawa po sa punto ito ay maliwanag na sa atin kung ano ang ating tinutukoy. Isaiah chapter 4 verse 1. Isaiah chapter 4 verse 1. Sa araw na yon, 70 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, kami na ang bahala sa aming kakanin at daramtin. Pakasalan mo lamang kami para maalis ang aming kadustaan. Singles group. Ito pong paksa natin pinag-usapan. Many churches of our days contain a singles group. Kaya po natin nasabi, marami po sa ating iglesia sa kasalukuyan o sa ating kapanahunan ay naglalaman ng mga grupo na walang asawa. Ang mga singles group ay binubuo ng mga lalaki at mga babae, mga Kristiyano, who are not married to the Lord Jesus Christ, na sila po ay hindi pa naikasal sa ating Panginoong Jesucristo. Ating po nabasa sa Romans chapter 7 verse 4. Ating po muling basahin ang talatang ito. Sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma, kapitulo 7, talatang 4. Nais po muling ating basahin ang talatang ito. Gayun din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan ng kayo'y maging bahagi ng katawan ni Kristo, upang maging kabiyak ni Kristo na muling binuhay at magbunga ng mabubuting gawa ukol sa Diyos. Kaya dito maliwanag na sinasabi sa atin, namatay na kayo sa kautusan ng kayo'y maging kailan? Bahagi ng katawan ni Kristo. Upang maging kabiyak ni Kristo na muling bumuhay sa mga patay. Kaya, this verse na ating binasa is the very heart of the new covenant. Ito po ang pinakapuso ng bagong kasunduan. The heart of the new covenant, ang pinakapuso po ng bagong tipan, is marriage to the Lord. Kung inyo pong babasahin, ito po ang pinakasentro ng bagong kasunduan. Ang ating pakikipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo. At one time, we look to God's written law for our righteousness. Ito po ang ating ginawa noong nakaraan. Ating pong pinagkatiwalaan, tinignan, ang nakasulat na kautusan ng Diyos para sa ating katuwiran. We were married to the tables of stone. Tayo po'y naikasal sa mga tapyas na batong ito na makautusan ng Diyos. Subalit ngayon, hindi na tayo tumitingin sa nakasulat na kautusan, tayo ay tumitingin sa isang persona, sa isang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo para sa ating katuwiran. Ito yung buhay maliwanag. Okay. Ang problema po dito ay, marami po sa mga evangelical Christian ngayon o mananampalataya ay namatay na sa kautusan ni Moises. Hindi na sila nagtitiwala sa kautusan ni Moises para sa kanilang katuwiran, but they are not married to the Lord Jesus Christ. Hindi na nga sila nagtitiwala sa kautusan para sa kanilang katuwiran, sa paggawa ng kautusan para sila ay maging karapat-dapat sa Diyos. Subalit tayo namatay na doon, sinasabi ng salita, subalit ang nakakalungkot, hindi naman sila naikasal sa ating Panginoong Jesucristo. So ang nangyayari po, the spiritual singles are living in a state of lawlessness. Ang mga spiritual na mga babae at mga lalaki ito na walang asawa, ay sila po ay nasa kalagayan na nabubuhay po sila na walang kinikilalang batas. At hindi rin sila namumuhay sang-ayon sa kalooban ni Kristo. They are not married to Him. They are Christian in name only. Sila po mga Kristiyano sa pangalan lamang. We are dead to the law of Moses in order that we may be married to the Lord Jesus Christ. Tayo po'y namatay sa mga kautusan ng ating Panginoon. Ang dahilan ay para tayo ay may kasal
sa ating Panginoong Jesucristo. Our marriage to the Lord Jesus always bring forth His image in us. Tandaan po ninyo, ang ating pong pagkikipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo, lagi po ito'y nagbubunga o malika tayo sa Kanyang wangis. Jesus did not come to forgive the guilt of the world or forgive the sins or the guilt of the sins of the world, the sins of the world. Si Jesus po hindi po siya dumating para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating para alisin ang kasalanan ng sanglibutan. Jesus came that He might destroy the works of the devil. Yun po ba yung maliwanag? Yun po yung dapat nating ibahagi. Si Kristo ay dumating, hindi dumating para patawarin tayo sa kasalanan. Siya ay dumating para alisin ang kasalanan na nasa ating mga puso. Kaya siya ay dumating para ito'y wasakin. The Lord Jesus forgives us in order that He may save us. Ang Panginoong Jesucristo ay dumating at tayo Kanya pinatatawad para tayo ay Kanyang iligtas. Ang maligtas is to be delivered. Ang maligtas po ay para maging malaya. Mapalaya saan po? Sa kasalanan. Salvation is deliverance, not only or primarily forgiveness. Ang kaligtasan po ay maging malaya. Hindi lang na una sa lahat na kapatawaran, kundi it is deliverance. Ito po ay maging malaya sa lahat ng mga bagay na umaalipin sa atin, lalo na ang kasalanan at kapangyarihan ng ating kaaway. Alam po niyo, malaki yung pagkakaiba ng kapatawaran at pagiging malaya. Hindi ba? There's a deep gulf in between sa dalawang salitang ito, ng kalayaan at ng pagiging, kung tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. When we come to the Lord Jesus and give ourselves to Him, He forgives our sins. Kapag po tayo lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at ating binigay ang ating mga sarili sa Kanya, tayo po'y Kanyang patatawarin. Christ forgives our sins with the intention of delivering us from our sins. Tandaan po ninyo. Tayo ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at tayo patatawarin sa ating mga kasalanan sa intensyon ng ating Panginoon na tayo po ay palayain sa ating mga kasalanan. Galimbawa, at tayo po ay mga lasenggo, mga sugalero. Kung tayo lumapit sa Kanya, tayo patatawarin, pero hindi sapat na tayo patawarin. Ang Kanyang intensyon pagkatapos tayong pinatawad, tayo ay palayain sa kapangyarihan ng ating kasalanan. Amen? Yung pong intensyon ng ating Panginoon. The kingdom of God comes to us as Christ enters into us. And the devil is cast out of us. Kaya, ang kaharian po ng Diyos ay dumating sa atin kung si Kristo po ay nagpasok sa atin at ang diablo ay tatapon pong palabas sa atin. At sa oras po ang ating Panginoong Kristo ay tinanggap tayo sa Kanyang sarili, nung pong unang pagtanggap natin sa kaligtasan, He gives us of His own Spirit, hindi ba? Nung ating itaas ang ating mga kamay, pinuksan ng ating puso sa Kanya, ang gagawin ng ating Panginoon ay Kanyang ipagkakaloob ang Kanyang Espiritu sa atin. At pagkatapos, He begins to feed us upon His flesh and His blood. Pagkatapos na ating tumanggap sa ating Panginoon, binigay ang Espiritu Santo, ang gagawin po ng ating Panginoon, pasimulan niyang pakakainin tayo ng Kanyang laman at paiinumin ng Kanyang dugo. Sapagat ito ang pinaka-substance, ito ang pinaka-buhay ng tao. At ito mismo ang Kanyang nais ilibat sa atin. Kaya tayo pinakakaroon ng banal na communion mamaya, pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at sa ating kamatayan at kailangan nating inumin ang Kanyang dugo. Kainin ang Kanyang laman para yung Kanyang buhay ay maging buhay natin. Amen? Subalit, napakahirap po para sa atin natin makita at madinig ang tinig ng ating Panginoon. Mahirap, lalo kung tayo bagong mananampalataya. Kaya ang Kanya pong gagawin, He has provided the New Testament writings as guide for us. Kaya ang ginawa po ng Diyos na, lalo po ngayon sa ating mga bagong mananampalataya, minsan tayo pong matagal-tagal na, napakahirap na makita at madinig ang Kanyang tinig. Kaya nandiyan ang bagong tipan, ang nakasulat na salita ng Diyos, bilang patnubay, okay? Bilang patnubay para sa atin. Ang bagong tipan ng mga kasulatan ay hindi po ito ang bagong kasunduan. Ang bagong tipan na kasulatan ng New Testament na nakasulat dito, hindi po ito ang bagong kasunduan.
The new covenant is the Lord Jesus Christ. Ang bagong kasunduan na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya. Kaya, ang mga bagong kasulatan, ang bagong tipan ng mga kasulatan, yung pong mga, when I mention the New Testament writing, ito pong pasimula sa Ebanghelyo ni San Mateo hanggang sa aklat ng Apokalipsis. Okay? Ito po ang mga bagong tipan ng kasulatan. So, ang mga ito ay naglilingkod at bilang ating patnubay para po kontrolan ang ating mga asal at mga ugali. Hanggang sa araw po ang Panginoon ay sisinag sa ating mga puso. Hanggang ating pong maabot na ating siyang makita at madinig. Okay? Ito po ang ginagawa ng bagong kasulatan nito. Kapag tayo po ay nakakamali, when we open the Word, ito ay nagiging mantilyo sa atin. Ito ay nagiging apoy na tinutupak mga hindi karapat-dapat. Kaya ito ang silbi ng bagong tipan na kasulatan nito. Kaya, it is Jesus Christ Himself is our law. Ang mangyayari kapag ating nakita at nadinig ang kanyang tinig at patnubay, kumontrol ang salita nito, ang gagawin ng Diyos, si Yesu Kristo ay ating matutuan, siya na ang ating magiging kautusan. Amen? Siya ang ating kautusan. Christ is the law of God made altogether glorious and wonderful. Sinasabi po sa Isaiah chapter 42, verse 21, Romans 10 and 14. Kaya, si Yesu Kristo na ngayon ang ating kautusan. Amen? Siya nasa atin. Siya nagsasabi sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin sang-ayon sa kanyang mga salita. Meron siyang mga personal na mga pangako sa atin. Kaya, sa ganitong kalagayan, mga kaibigan at mga magulang, napakarami pong mga traps, mga patibong, marami mga pitfalls, mga bitag o mga pakana, sa daan patungo po doon na makilala si Kristo na ating kautusan. Hindi po sa pagtanggap natin si Kristo na kaagad natin makikilala si Kristo ating kautusan, it takes time, okay? Gayunpaman, maraming mga patibong, mga bitag, habang tayo po ay patungo sa daan na ating makilala si Kristo na ating kautusan. Ang mga kasulatan sa bagong tipan ay nagsisilbing bilang ating walang maling patnubay, an infallible guide at kautusan hanggang sa araw ng Panginoon ay manag at ang sinag ng tala sa umagay maglagos sa ating mga puso. Jesus Christ arises within us and guide us from the throne of our personality. Ito po sinasabi sa 1 Peter. Kaya nga gagawin po ng ating Panginoon, kung siya'y nasa atin na, siya po'y tatayo sa atin, tayo kanyang papatnubayan, tungo doon sa trono ng ating mga puso. At doon nais niya, pagkatapos na ituro ito, nais niya lumuklok sa trono ng ating mga personalidad. We are dead to the law of Moses in order that we may be married to the Lord Jesus Christ. Tayo po'y namatay sa kautusan ni Moises para po tayo ay may kasal sa ating Panginoong Jesucristo. The term marriage means, yung pong salitang ikasal. Ano po kayang ibig sabihin nito sa atin? The term marriage, it means na kung ano po yung ipinapahiwatig ng salita, yun ang kahulugan. Hindi ba? Marriage, oneness, union, pakikipag-isang dibdib. Our life is to be joined to Jesus in a real, living experience of abiding. Yan po dapat sa atin eh. Ang ating pong buhay ay pinagsama sa ating Panginoon sa isang tunay, buhay na karanasan ng pananatili sa Kanya. Yun po ang marriage. Tayo ay sinama, ginawang isa sa isang buhay. Totoo, banal, na karanasan at pananatili sa Kanya. Alam po natin, si Jesus ay buhay sa kasalukuyan. Siya'y handang-handa na iduktong, isama ang Kanyang sarili sa ating mga buhay habang po tayo lumalakad sa daan ng buhay na ito. But we must listen. Ito po mahalaga at ito ay tinuturo ng Diyos sa akin sa araw-araw. Sa ganitong kalagayan, but we must turn our eyes towards Him.
We must turn our eyes towards Him and pray often. Ito po yung lagi. Lagi po natin ituon ang ating mga mata sa Kanya at lagi tayong manalangin. The true saints loves to pray. Ang isang totoong banal, mahalaga sa Kanya ang manalangin because what? He loves Jesus. Mahal niya ang Panginoon. Kaya He wants to pray and He loves to pray. He's married to Jesus. Sa Kanya siya nakasal. Is the body of Christ. I have a good news for you. Pasan ni Kristo ang buong responsibilidad sa lahat ng ginagawa ng isang tunay na banal at kung sino siya. Kung ang isang tunay na banal ay nadapa, he stumbles and falls. Kung isang tunay na banal, okay? Kahit na isang tunay na banal siya po ay nadadapa at nahuhulog, the Lord Jesus will pick him up. Siya dadamputin ng Panginoon, pagkatapos siya ipatatawarin niya ang nahulog na banal na ito. At pagkatapos ang Panginoong Jesus, He chastened him severely and thoroughly. Ang gagawin ng Diyos sa Panginoong Kristo sa banal na ito na nahulog, Kanya pong lilinisin, itutuwid ito, at pagkatapos ang Kanyang pagtutuwid ay gagawin niyang lubos, thoroughly. Matinding patutuwid ang Kanyang mararanasan sapagkat ang ating Panginoong Kristo, siya ang ating tagapagligtas at siya rin ang ating hukom na magkasabay. He is the judge and He is our judge, our Savior at the same time. Kaya sinasabi po sa Revelation chapter 2 verse 23, I will give unto every one of you Christians according to your works. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Nasa ating mga kaibigan at mga magulang, sa ating kapanahunan, ang malaking bilang ng mga mananampalataya, open and close, parenthesis or apostrophes, na miyembro ng mga spiritual singles, nasa ating kapanahunan. Taglay nila ang maliit na pananampalataya sa kautusan ni Moises. Kanila pong nilalarawan ng Kristiyanong kaligtasan bilang malaya. Ang mga spiritual single na ito ay kanila pong nilalarawan ng kaligtasan o Kristiyanong kaligtasan na bilang malaya, free sa pamagitan ni Kristo. Malaya na ako ngayon dahil si Kristo na nasa akin. Ang katotohanan po ay hindi po sila totoong malaya. Sila yung mga alipin, slaves ng kasalanan at ang kanilang mga sariling kautusan. Sila ang mga pinakamiserableng tao sa buong sanglibutan dahil taglay nila ang forma ng katotohanan sa kanilang mga buhay, subalit hindi naman sila namumuhay sa katotohanan. Sila mga spiritual na grupo na walang asawa, mga spiritual singles group and are of no use to God and of men. Ang mga spiritual single na ito ay wala silang pakinabang sa Diyos at sa tao. Atin pong naunawan na ang Kristiyano pong kaligtasan ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. At siya lamang ang may otoridad, at siya lamang ang may kapangyarihan ang makapagsasabi sa atin na kayo ay malinis na kayo ay matuwid na. Siya lamang ang may kapangyarihan nito. Kanyang itutuwid tayo kapag tayo po ay nagkamali. At siya rin ang magpapadala ng maraming mga pagpapala sa ating mga buhay. Siya rin ang magtuturo sa atin, maraming pagtuturo, maraming mga apoy para sa ating pagbabago, tungo doon sa kanyang ganap na wangis. Marami. Ito'y kanyang pararanas sa atin. Kaya ang trabaho ng isang banal ay tumingin lamang. Trabaho ng isang banal ay tumingin lamang and steadily, huwag niyang alisin ang kanyang mga mata sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na po ngayon sa ating kapanahunan. It is so easy for you na alisin mo ang iyong mata sa ating Panginoong Jesucristo. Christ is our Lord. Christ is our Savior. Si Kristo ang ating Panginoon. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Si Kristo ang ating hukom. Si Kristo ang ating pastol. Si Kristo ang ating saserdote. Si Kristo ang ating tagapagturo. We live to please Him. Tayo nabubuhay para bigyan siya ng kasiyahan. And He alone determines if we are acceptable to God. At siya lamang ang makapagsasabi kung tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. At ang tanging daan, ang sabong Kristiyano ay malagay sa isang seryosong, espiritual na kaguluhan ay huwag siyang lumakad na malapit kay Kristo.
Itong seryosong, espiritual na kaguluhan na pwedeng malagay ang isang Kristiyano kung siya'y huwag lalakad na malapit kay Kristo. We are righteous only as we are married to Jesus Christ. Tayo'y magiging matuwid lamang kung tayo ay naikasal sa ating Panginoong Jesucristo. Sa oras na ating pinili, we choose na ipamuhay ang ating mga sariling buhay. Hindi natin hanapin ang Panginoon, kundi ang ating mga si Mr. Television, si Mr. Sadik, at iba pa mga bagay, huwag gawin ang kanyang kalooban, then we are on our own. Gagawin natin mga sariling gawa natin. Tayo po, kapag ganito ng ating kalagayan, tayo po ay kandidato. We are a candidate para sa banal na paghahatol ng Diyos. Divine judgment. As long as we abide in Christ, we have no fear of divine judgment. Habang po tayo nananatili sa ating Panginoong Jesucristo, hindi natin kakatatakutan ang banal na paghahatol. Ang mga banal na paghahatol na dating sa ating mga buhay, ito mga bagay ay dinesign. Kung meron man tayo ngayon naranasan natin banal na paghahatol, yan ay dinesign. I-design ng Diyos para i-transform us, para baguhin tayo sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Sa araw-araw po na aking buhay, ito ang aking nakikita. Minsan po ako sa malit na kaparanan na ako hinahatulan ng Diyos. Bigla. At itong kanyang paghatol na ito, minsan matagalan na kanyang pinaalala sa akin. Kagabi na po nakaroon kami ng devotion ng aking mga anak. Tinanong bakit ang aking yung pong kuko ko, sa aking pong malaking daliri sa aking paa, kaliwa. Daddy, bakit mga itim na yan, sabi niya. Sabi ko, ito ang banal na paghahatol ng Diyos sa akin. Kasi sabi ko, pagising ko lamang sa umaga, iniisip ko na sa sakyan ng mami mo. Paano ko ito, anong pangangailangan nito, anong kailangan nito, para kagad ito matapos, meron tayong masakyan. Isang araw po yung bakal, binubot, pinipilit ko, na baluktutin. Ito po ay biglang bumagsak sa akin daliri. Nangitim, siguro mga ilang mga araw ito ay maalis na. Paalala sa akin ng Panginoon. Mga banal na paghahatol. Pagising ko sa umaga, minsan una pang sasakyan kesa sa ating Panginoong Jesucristo. I know these are the sign of God. Ito'y pinaintulot ng Diyos para ako ay kanyang atulan in order for me to be conformed in the image of His Son. Mga small things, minsan hindi natin napapansin. Minsan ganito. No, these are the signs of God. Dahil tayo po'y nagpapabaya sa ating spiritual na buhay. Subalit kung ating ipinasya na kainin ang ating mga sariling tinapay at isuot ang ating mga sariling damit gaya ng ating binasang teksto, pakasalan mo lamang kami, sabi, mga 7 babae sa panahon na yon sa Isaias. Pakasalan mo kami, isusot namin ang aming sariling damit, kakainin namin ang aming sariling pagkain. Kami nang bahala dito. Ito rin nagiging attitude ng maraming mga Kristiyano. Gusto na pakasalan ng maraming mga bagay. Isuot ang kanilang mga sariling damit. Kainin ang kanilang sariling pagkain na hindi naman ang pagkain na binibigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung hindi tayo nag-iingat na mamuhay at lumakad kasama ni Jesus, then ang kautusan ni Moises ay ahatulan tayo ng spiritual na kamatayan. The Christian redemption is marriage to Jesus Christ. Ang Kristiyano pong katubusan ay pakikipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Kristiyano kaligtasan, hindi po itong makarating sa langit. Ang Kristiyano kaligtasan ay pakikipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesus. Hindi ito isang plano kung saan ating natamo karapat na makapasok sa paraiso sa pamagitan po ng pagtanggap sa mga totoong theological na mga katotohanan patungkol po sa kamatayan at matagumpay na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi po nangyayari ngayon, ang Kristiyano katubusan na yung paniniwala sa mga doktrina. Okay, magpahayag ka ng mga katotohanan ito na nangyari sa ating Panginoon. Pagkatapos ipamuhay mo sa sariling buhay, no, that is not Christian salvation. Pagkawa ka ng pangalan ni Kristo, hiwalay sa presensya ni Kristo, hindi ito ang kaligtasan. Ang kasalukuyan ng oras ay isa sa mga pinaka-momentous. Ang kasalukuyan ng oras,
Itong pinakamahalagang sanhi o sandali o panahon sa buong kasaysayan as far as the Christian church is concerned. As far kung iglesia ang totoong Israel ng Diyos ang ating pag-uusapan. Lahat ng mga bagay na pwedeng mayanig ay mayayanig. Lahat ng pwedeng mayanig ay mayayanig. The earth and heaven shall be shaken. Ang sanglibutan at ang buong kalangitan ay mayayanig. At lahat ng hindi sa Panginoon, at lahat ng hindi sa Panginoon, at lahat ng hindi sa Panginoon, Jesus ay maalis mula sa kanyang lugar ng seguridad. Maalis! Ito po ang ginagawa ng Panginoon ngayon sa ating mga buhay. Sa loob po ng iglesia, ngayon, ang kaharian po ng Diyos ay mayroong lahat ng klaseng mga nilikha. Sa loob po ng iglesia, anumang klaseng iglesia? Kristiyano. Meron pong lahat ng klaseng mga nilikha. There are saints, okay, number one, there are saints who are married to Jesus. Sa loob ng iglesia, meron mga banal na pinakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, pagkatapos meron din mga dedikadong mga Kristiyano na naniniwala kay Jesus, subalit sila may kaugnayan o related sa kanilang partikular na iglesia at sa kanyang kaparaanan, sa malawak at dakilang kaparaanan kesa sila sa ating Panginoong Jesus. Baka ang isa ay kanyang matawag ang ganitong mga tao ay bilang iglesia, national na mga Kristiyano. They are married to the group rather than the Lord Jesus Christ. Sila ang pinakasal nila ang kanilang grupo kesa ang ating Panginoong Jesucristo. They are very familiar with the house of God, but know little of the God of the house of God. Sila po ay masyadong pamilyar sa bahay ng Diyos. Alam ng mga kilos, alam nila mga views, alam nila mga awitan, alam nila lahat ng mga bahay sa loob ng iglesia. Subat hindi nila ganong nakikilala ang Diyos na naan sa bahay ng Diyos na ito. Pangatlong, nilikha sa loob ng iglesia. Karagdagan po dito, meron din mga genuine na mga tares, mga genuine na mga damo sa loob ng iglesia, sa kaharian ng Diyos. Sila po yung mga lawless, walang kinikilalang kaharian o walang kinikilalang mga batas na mga individual. Naidala sa loob ng kaharian ng Diyos, sa loob ng mga Kristiyanong kapulungan. They are sensual. Sila po mapagbigay sa ilig ng laman. Sila po yung mga self-rule. Ang sarili ang naghahari. Sabi po ni Jude sa kanila ay ganito. Ito po nakikita ko. Sana po walang ganito sa loob ng iglesia natin. Jude 4, Udas. Buksan po ninyo ang mga Biblia nyo dyan sa Udas, Kapitulo 4. Wala po itong chapter. Tignan natin kung ano sinabi niya sa kanila. Sambahan Jude. Uy, nawala na. Okay. Can you read it? Nawala ako sa Jude. First John, then, before, after po ng ikatlong sulat ni Juan, yun po ang sulat ni Judas. Hindi po si Judas Iscariote, okay? Paniwala po si Judas dito ay kapatid ng ating Panginoong Jesucristo. Tignan natin ang kanyang paglalarawan sa mga verse 4, sa mga damong ito. Sapagkat salingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos. At ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noong pang-unay sinabi ko na ang kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kaya nakasingit sila. Nandyan sila. Wala akong pagsala bawat mong Kristiyanong kapisanan ay meron po silang bahagi ng mga mali at palsong mananampalataya. Pangapat, naggrupo ng mga tao sa loob ng iglesia, kaya ang nangyari po
ang natitira sa mga miyembro ng iglesia ay mga mixed multitude. Binanggit yung tatlo, yung pong natitira sa miyembro ng iglesia, ito po ay pinaghalong mga tao. Nandiyan ba kayo? Pinaghalong bilang mga tao. Sila po ay namumuhay sa ilang bahagi sa sanglibutan at ilang bahagi sa karin ng Diyos. Ito po ang mga pinaghalo, mga mixed multitude sa loob ng iglesia. Isang araw sa sanglibutan sila, isang araw sa Panginoon sila. Minsan po maraming araw, sila po ang bahagi ng kanilang buhay ay nasa sanglibutan. Isang araw sa linggo, nasa Panginoon. Sila po ay nahatulan sa pamagitan po ng pangangaral ng salita. Itong mixed multitude na ito. Abang sila didinig ng salita ng Diyos, nahatulan sila. Subalit hindi sila ganong malakas para lumabas sa sanglibutan at tanggapin si Yesu Kristo na lubos sa kanilang mga buhay. Hindi nila matanggap si Kristo na lubos sa kanilang mga buhay. Meron pong napapansin mga ganito mga Kristiyano at kahit mga manggagawa din. Okay, the denominational Christian, ating silang binanggit. Ang mga sensual, ang mapagbigay sa hilig ng laman. Pangalawa, at ang mixed multitude, at yung pinaghalong bilang ng mga tao, are the spiritual singles. Sila ay bilang sa mga espiritual na walang asawang mga Kristiyano. Hindi ko sinasabi kayo ay may asawa ngayon. No, hindi. Ito po espiritual. Nabubuhay kayo mag-isa na wala ang Panginoon. They are not married to Jesus Christ. Hindi sila naikasal sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay nakikiapid sa mga iba't ibang klase ng mga spirito ng mga demonyo ng sanglibutan. They are lawless. Wala silang kinikilalang batas dahil sila po ay namatay na sa utusan ni Moses. Hindi nito kanya-kanilang pinakakatiwalaan. Subat hindi naman sila naikasal sa ating Panginoong Yesus. They are without law. Maliban doon sa kanilang mga sariling kautusan na sumasakop sa kanila. Ang mga kautusan na ito ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At kanyang binibilang ang mga singles na ito bilang mga tao na walang kinikilalang batas. They have defiled themselves with women. Sinasabi sa Revelation 14:4, nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babae. Hindi po literal na babae, okay? Ang mga tao ito, mga denominational Christian, mga sensual, yung mga mixed multitude, sila po ay kanila pong nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babae. Ang babae na tinutukoy dito ay ang mga ito sa tao, sa grupo ng mga tao at mga bagay. Ito ang mga bagay na kanilang pinakasalan, nagkaroon sila ng kaugnayan sa tao. Natatakot sila sa tao, sa kanilang pastor, kesa sa Diyos. Pinaglilingkuran ang sino man, grupo, mga bagay, at mga spirito na hindi mula sa Diyos. Nagkaroon sila ng kaugnayan sa mga babaeng ito. They worship and serve the creature rather than the Creator. Kanilang pinalingkuran, kanilang sinamba ang nilikha kesa ang lumikha. The true bride of the Lamb is not defiled with such women. Ang sapong tunay na babaeng pakakasal ng kordero ay hindi siya po nakaroon ng ganitong kaugnayan sa ganitong mga babae. They which were not defiled with women. Ito mga tao na hindi po sila nakaroon ng relasyon sa mga babae. Sabat sinasabi po sa Revelation 14, they are virgins. Sila po ay mga birhen, mga manlinis. Tayo po ay nabubuhay sa panahon na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay kanya pong pasimula na hinihiwalay ang mga married mula sa mga singles. Atin na napapansin. Kanya na pong hinihiwalay ang mga married sa mga singles. Yung mga married na naikasal sa kanya at yung mga spiritual single. Nakikita mo ngayon sa takbo ng kanilang mga buhay at paano pagtugon nila sa ating Panginoon. The wheat and the tares, inihiwalay ito ng Panginoon. Ang mga damo at ang mga triguhan. Sa triguhan. Ang talinghaga po ng trigo at ng damo, ito po yung ating masusupungan sa Matthew chapter 13. Yung pong babasahin niya mamaya. Sa talinghaga ito ng ating Panginoon, ang trigo ng ating Panginoon ay binubuo ng mga tao na kaisang dibdib ng ating Panginoong Jesucristo.
Ang mga damo ay ang mga tao na hindi naikasal sa ating Panginoong Kristo. Yun po ba'y maliwanag? Yun po ba'y maliwanag? So, sa kasalukuyan na oras, ang mga trigo at ang damo ay pareho pong lumalaki na makatabi sa loob po ng iglesia. Ang mga damo at ang mga trigo ay makasabay na lumalaki sa loob ng iglesia. Ito mo talinghaga ng Panginoon. Nagtanim ang Panginoon na sa mabubuting binhi sa kanya pong bukirin at meron kanyang kaaway sa gabi, nagasik ng ibang binhi. At alam po natin ang talinghagang ito, sila po ay magpapatuloy na lalago hanggang ang araw ng pag-ahatol ay dumating. Sa araw ng Panginoon, ang mga mensahero ni Kristo ay lalabas at kanila pong iwalay mula sa kaharian ng Diyos ang lahat ng mga tao na hindi naman totoong inaikasal sa ating Panginoong Kristo. A great shaking is at hand. Dakila pong pagyayanig ang malapit nating maranasan. Ang pagyayanig ay magdadala ng maliwanag na dibisyon sa pagitan ng mga taong totoong pag-aari ni Kristo who are living in and with and by Him. Na sila nabubuhay sa pamagitan sila po nabubuhay sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. At sila naman na dinadala ang pangalan ni Kristo, subat hindi sila namumuhay sa Kanya at sa pamagitan niya. Ito po mga tao na tinatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, sila tinatawag ng mga Kristyano, subalit kanilang kinakain ang kanilang sariling pagkain at isinusuot ang kanilang mga sariling damit. Bago po na expound natin konti ang bagay nito, kayo ba'y kabilang sa mga taong ito? Isinusuot niyo ang mga sariling damit ninyo? Ang nice isuot ng Diyos natin ay ang damit ng pagpupuri at ang kanyang katuwiran. Okay. Ngayon po nais kong talakayin sa ilang bagay lamang ang physical na damit, literal na damit, okay? Sa ating po iglesia, sana po kayo mga kababahian, maging maingat po kayo sa inyong pagdadamit. Okay? Sana sa inyong pagdadamit, okay, I'm speaking of the literal dress that we are wearing now, na ating sinusot ngayon. Sana huwag tayo maging daan na tayo maging daan na magkasala ang maraming mga tao, lalo ng mga lalaki. Sinasabi nga ng Bible, kung tayo magiging daan sa mga sanggol na ito, sila po ay maalis sa ating Panginoon. Mas mabuti pa daw talian mong leg mo at itapon mo. Nakatayong malaking batos sa dagat ang iyong sarili. Sana po yung pananamit, walang maigpit na short, tight. Sana po maging maayos, marangal, desente. Kung tayo po ay binabanal ng Diyos sa loob, ano pa kaya susunod ang ating mga panlabas ng mga anyo at wangis? At sinusot. Lahat mo ng mga babae magsabi ng amen. Sana po mga kababayan, mag-ingat po kayo na huwag kayo maging daan na kayo, ang mga kapatid natin magkasal. Alam niyo po mga simple mga bagay nito, subat hindi natin nagagawa. We're so careless. Pero mga kaibigan, ito po ay kaduktong. Huwag natin suot ang ating mga sariling damit. Ito kaya ang damit na nais ng Panginoon na isuot natin. Kaya, ano po sinasabi sa Matthew 13, verses 41? Ating pong buksan ang ating mga Biblia. Ebanghelyo sa Mateo, Kapitulo 13, talatang 41 hanggang 43. Matthew 13, verses 41 to 43. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinag-aarian ang lahat na naging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihaagis sa maningas na pugon. Doon mananangin sila at mangangal ng kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig
ay makinig. Inyo pong nadinig yun? Maraming mga sanhi, maraming pong mga bagay na kumikilos ngayon na nakadesign para alisin ang mga damo mula sa mga trigo. Nandiyan po kayo? Inyo pong nadidig ang sinasabi? Marami pong mga bagay ngayon na kumikilos ngayon sa ating mga buhay na nakadesign para alisin ang mga damo sa mga trigo. Ang mga singles mula sa mga nakipag-isang dibdib sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang totoong babaeng pakakasalan na tumayo at kanyang isuot ang kanyang magandang damit ng katuwiran at pagpupuri. Inyo bang nadadama at nadidinig ang tinig ito ng ating Panginoon? Inyo bang nadidinig? Ang Panginoon ay nagsasalita sa kanyang tunay na babaeng pakakasalan. The bride is being chastened by the Lord and commanded to fight the good fight of faith. Ang babaeng pakakasalan ng ating Panginoon ay tinutuwid ng ating Panginoon Diyos. At kanyang inutusan na makipagbaka na mabuting pakikipagbaka. Kayo ba'y nakikipagbaka na mabuting pakikipagbaka? He wants us to fight the good fight of faith. Ano pong mabuti sa pakikipagbaka? Lahat ng digmaan ay masama. Alam natin ito'y mabuti sapagkat ito'y pakikipagbaka ng Panginoon sa sanglibutan, sa ating sarili at sa mga masamang espiritu. At alam natin tagumpay na sa atin kung tayo ay laging nagpapasakop at lumalakad sa kanyang espiritu. Ang Panginoon kanya pong gagamitin ang pag-uusig para alisin ang mga singles mula sa totoong babaeng pakakasalan ng kordero. Alam natin, pagkatapos na masaganang ulan, darating ang dakilang pag-uusig at kapigatian. At ito'y gagamitin ng Panginoon para alisin ang mga singles mula sa totoong babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. The bride always is ready to suffer and to die for her Lord. At itong babaeng pakakasalan ng ating Panginoon ay lagi siyang handa na magtiis at mamatay para sa kanyang Panginoon. Ang mga spiritual singles look for what the Lord shall do for them, how they can profit from bearing His name. Ito po ang ating nakikita sa maraming mga Kristiyanong iglesia. Maraming mga Kristiyano na sila'y bilang sa grupo ng mga spiritual single sapagkat lagi po ang kanilang asal ganito, ano ang kanilang makuha sa Panginoon. Kaya sila lagi tumitingin sa Panginoon para meron silang makuha sa Panginoon at kanila po nga anong pakinabang sa pagdala ng kanyang pangalan. Subalit kapag dumating ang pag-uusig at mga pagsalangsang, ang mga singles na ito ay kanila pong masusumpungan na mas konbinyente na isang tabi ang pangalan ng Panginoon sa ilan na panahon. Etong kanila masusumpungan. It appears to us, lumilitaw po sa atin that there are true saints in all the Christian denomination. Ito po ang kinapapansin. Nadidinig ang mga salita ito, hindi. Sa bawat denomination, sa bawat fellowship, merong totoong banal ang Diyos. Hindi po nadinig yun? Ang mga ito ay mahal nila ang Panginoong Hesus higit pa sa kanilang mga particular na grupo. They are married to Him. They hear His voice. Kanila didinig ang kanyang tinig. They are His bride, His body, the true church, His holy city, His Zion, His true Israel. Sa kasalukuyan, ang mga trigo at mga damo ay pinaghalo pang magkasama sa kaharian ng Diyos. Kaya, sa pamagitan nito, ang Panginoong Hesus ay hindi darating sa kasalukuyan na oras. Hindi po makarating ang ating Panginoon sa kasalukuyan na oras. The way of the Lord has not been prepared yet. Ang dadaanin ng Panginoon ay hindi pa nakahanda. Sapat naghalo pa ang damo at sa triguan. The holy and the filthy are joined together in the Lord's churches. Ang mga banal at mga marurumi ay pinagsama po sa mga iglesia ng Panginoon. The wife of the Lamb is called to be without blemish. Ang babaeng pakakasalan ng kordero ay tinawag para walang anumang kapintasan. She's the only one of her mother. Silang tayong isang anak ng kanyang ina. She's the fairest than all. Siya ang pinakamaganda sa lahat. At ang kanyang kagandahan ay nagdudulot po napakadakilang kagalakan sa puso ni Kristo.
It is not so today. Hindi po natin ito masusumpungan sa kasalukuyan. There are spots among us. Maraming mga bilog na mga mantsa sa ating mga damit. They must be removed. Ang mga bagay na ito dapat mong alisin. Kaya the divine fire, refiner's fire, gaya ng ating inawit kanina. Yung pong banal na apoy na ngayon ay dumarating sa atin, shall try every man's work of what sort it is. Kanya pong susubukin ang bawat gawa ng bawat sa atin kung anong klase ito. Tanging yung pwedeng manatili kay Jesus na siya ang apoy na tumutupok ng Diyos ang pwedeng manatili sa kanyang presensya. At ang mga nalalabi ay tatabi bilang mga kahoy, dayami at pinagpasan. Yung nanatili sa presensya ng Panginoon, yun ang mananatiling buhay. Subalit yung hindi nanatili, yun ay masasabi natin mga dayami, mga kahoy, at mga pinagpasan. Mga kaibigan at mga magulang, sana pong hamon na ito nagbigay sa atin na lalong maliwanag pananaw kung anong ginagawa ng Diyos. Sana po yung mga grupo natin binanggit ay huwag kayo mabilang sa tatlo, mabilang kayo sa isang grupo na pinakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating mga buhay, kung meron kayong puso sa Diyos, then God will pull us through. Amen? Maraming mga patibong, maraming mga bitag, abang si Kristo ay ating nakikilala bilang ating kautusan, ang mahalaga, ang inyong mga mata ay huwag niyong alisin sa Kanya at manatili sa Kanya. Ang mga tao ito ay mga birhen. Hindi sila nagkaroon ng kaugnayan sa mga babaeng ito natin binanggit. Sana kung tayo meron kaugnayan ngayon sa mga babaeng ito natin binanggit, iwaksin natin, gaya ng Diyos na kanyang pinagawa sa bansang Israel. Sila ay pinakasalan ng hindi kalay at nagdulot, nagsumpa sa kanilang mga tribo sa buong Israel. At ito nagdudulot na sumpa sa ating mga tahanan, sa ating mga personal buhay. At ito nakikita kaya ang banal na paghahatol ng Diyos ay dumarating sa atin. Huwag tayong makiapid sa mga bagay na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, Diyos, ngayong umaga. Abang po ang keyboard ay ginagamit, please play the organ. Ang Panginoon po ay nasa ating kalagitnaan. Siya po ay nag-uusap sa atin. Ang mga salita na kanyang pinapahayag, bunga na laman ng kanyang puso. Ito'y bunga ng pag-ibig niya sa atin. Merong mga hadlang, mga balakid, kaya minsan, ang kanyang kalooban ay hindi natin magawa sa ating mga buhay. Panginoon, alam mo kung ano ang aming kalagayan. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, mga bagay nito na aming nadidinig ay magkaroon ng katuparan sa aming mga buhay. Sapagat ito ang aming pinili. At alam namin, Panginoon, we have reached the point of no return sa aming pong spiritual life. Lord, hindi po namin pagsisisihan. We know, Lord, ang desisyon namin ginagawa para sa iyo. Na kami, Panginoon, ay may kasal sa iyo lamang. Huwag kami magkaroon ng kaugnayan sa mga babae, kundi sa iyo lamang. At alam namin, Panginoon, lahat ng mga bagay susunod. Mga pangailangan, maraming mga pagpapala, maraming pagtuturo ang igagawad mo sa bawat isa sa amin. Sa umaga ito, Panginoon, ang buhay mo ay pinakalob mo sa amin. At ngayon ikaw ay kumikilos. Ibinibigay mo ang iyong katawan na aming kainin. Ibinibigay mo yung dugo para aming inumin. Para kami, O Diyos, ay maging katulad mo. Nabuhay ka sa pagkain ng Ama. Nabuhay ka dahil sa buhay ng Ama na sumasa iyo. Ito rin nais mo, Panginoon, kaya kailangan namin kainin ang iyong laman at inumin ang iyong dugo para kami mamuhay at mabuhay para sa iyo. Kaya, O Diyos,
nandito po kaming lahat, humihingi ng kapatawaran. Tinatawagan po mga pastor, please, to come forward. At mga deacons na makakatulong po natin sa banal hapunan na lumapit dito sa harapan. Ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso sa dakilang bagay na ito na sinabi mo na nais na gawin namin sa tuwi-tuwi na. O Diyos, itinituwid mo ang marami sa amin. Marami sa amin nadapa, nahulog. Subalit, Panginoon, kahit na matindi ang iyong pagtutuwid at lubos, ito'y po aming kinagagalak sapagkat ito'y bunga na iyong pag-ibig. Kaya sa Panginoon, na pinababayaan mo kami sa aming mga kasalanan, pinababayaan mo kami sa aming kabulagan, Panginoon, manatili na kalugmok sa putikan. Lord, dahil sa bunga ng iyong pag-ibig, ayaw mo kami manatili sa ganitong kalagayan. Nais mo na kami may kasal sa iyo at inaasahan mo kami walang dungis at walang kapintasan.